Sa pangalawang araw nga po pala namin dito sa Baguio, pinuntahan din namin ang Mirador kung saan tanaw na tanaw nga ang maraming bahay dito sa tuktok ng bundok. Pinuntahan din namin ang most haunted house dito sa Pilipinas, ang Diplomat Hotel. Syempre hindi mawawala sa listahan namin ang Strawberry Farm kung saan pwede kaming magpitas ng fresh na strawberry at makabili na rin ng pasalubong namin para sa pamilya namin. At ang nakakatawa sa pangalawang araw namin dito sa Baguio, hindi namin akalain na meron pa ulit makakakilala sa amin. Pangalawang araw na namin to nila Arnie dito sa Baguio, kaya naman tara samahan nyo kami sa mga papasyalan naming lugar dito. Una naming pinuntahan ang Mirador, nag-entrance lang kami at tinatakan na din. Mura lang din pala ang entrance fee dito at siguradong masusulit nyo na dahil malawak nga itong pasyalan na to. Pasok nga namin dito, nagulat ako kasi bumungad nga sa amin yung maliliit na kawayan na yan. Hindi ko kasi alam na dito pala to makikita. Dati kasi nakikita ko lang to sa mga post ng friend ko sa Facebook. Kapag nga nakikita ko yung mga post nila, sinasabi ko rin sa sarili ko na gusto ko rin ito puntahan balang araw at ito na nga nagkatotoo at natupad na. Pasensya na kayo, sobrang na-appreciate ko lang talaga yung mga nagiging kaganapan ko sa buhay ko ngayon. Dati kasi lahat ng ito malabo lang para sa akin. Kala ko rin kasi talaga nung bata pa ako hindi na ako makakatakas sa hirap ng sitwasyon ng buhay namin dati. Bago kasi nawala yung mama ko noon, umiikot lang talaga yung buhay namin kung hindi sa school, sa pagbubundok. Namamangha talaga ako dito sa mga bahay dito sa Baguio kasi tignan nyo naman, tuktok na nga na tuktok ng bundok, meron pang mga 3 palapag, 4 na palapag atang bahay yan. Sobrang saya ko lang ngayon dahil akala ko dati tatanda kong hindi ko man lang mapasyalan yung magagandang lugar kahit dito lang sa Pilipinas. Dati kasi ang buhay namin, alam nyo naman, nakwento ko na rin sa inyo sa mga nakaraang vlog ko. Halos araw-araw din nasa bundok kami kung wala kaming pasok sa school. Tatanim kami ng palay, kamote at kung ano-ano na pwede naming pagkakitaan para lang may pambili kami ng bigas o yun na mismo ang kinakain namin yung mga inani namin sa tanim namin. May nakita din pala kaming wishing well dito kaya naman sabi ko kay Arnie mag-wish kami baka sakali lang na matupad. Pagdating na nga namin dito sa tuktok ng Mirador, ayun, bumungad na nga sa amin yung maraming bahay na nasa tuktok ng bundok. Kaya naman tuwang-tuwa nga ako dyan dahil talagang namamangha nga ako, lalo na yung mga bahay kahit nasa bangin na. Sa tuktok pala ng Mirador dito makikita yung malaking bell kung saan marami nga nagpapapicture ng mga tao at ayan nga, pila-pila nga sila. Napakaganda kasi ng view dito, kitang-kita mo yung bundok na punong-puno ng bahay. Sa pagdating mo dito sa tuktok, meron talagang peace, nakaka-relax, tanggal ang pagod mo at higit sa lahat malamig din ang simoy at napakaganda ng view. Habang nakapila nga kami nila Arnie dito, meron din nakakilala sa amin kaya naman sobrang nakakatawa. Mga taga Pagsanhan, Laguna nga sila. Shoutout po sa inyo. Pagdating nyo pala dito sa tuktok, makikita nyo yung mga taong nakapila dito at bali 3 minutes nga lang ang limit sa pagkuha ng picture kaya mabilisan lang din. Napakarami kasing turista nagpupunta dito. At ayun na nga, balik tayo sa istorya natin kanina. Nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko, ang kinabubuhay talaga namin yung pagtatanim sa bundok. Yung bundok na nilalakad namin, bali 2 oras namin yung lalakarin bago kami makarating doon. Napakalayo. Nakakapagod din talaga yung ganong buhay namin noon. Minsan nga nagtutulog-tulugan na nga lang ako kaya naman tatakas ako pag narinig kong pupunta ulit kami sa bundok. Pero wala pa rin kaming magawa kasi kapag hindi kami sumunod sa mga magulang namin noon, kawawa rin kami sa palo. Halos araw-araw kapag wala kaming pasok sa school, ganun lang din ang buhay namin at wala namang pagbabago. Hanggang sa tumanda na lang yung mga magulang namin, nagkasakit si mama at nawala. Doon lang medyo nagbago yung takbo ng buhay namin pero mahirap pa din. Ang nabago lang kung ano yung ginagawa namin sa araw-araw. Hanggang sa nag 14 years old ako, doon na nag-umpisa na magtrabaho ako at dumiskarte para kumita ng pera sa ibang paraan na hindi na tulad ng dati. Saan-saan ako nakarating para lang makapagtrabaho ako at mapunuan ko yung mga pangangailangan ko. Nangatulong ako all around kasambahay at nagyaya ako ng bata. Nag-alaga rin ako ng matanda at hindi naging maganda ang turing sa akin ng amo ko. Nag-sales lady, nag-crew at naranasan ko rin mag-working student. Yung mga panahon na yun, pakiramdam ko parang akong nasa hawla. Para bang pinagkait na sa akin yung pagiging kabataan ko. Hindi ko kasi naranasan yung mga pasyal-pasyal na yan na nakapag-enjoy ako. Pero alam nyo, sa totoo lang na-realize ko, sobrang saya ko dahil naranasan ko lahat ng yun. Dahil kung hindi ko naranasan lahat ng yun, baka hindi ako ganun katatag ngayon. Pinuntahan din pala namin ang Artisan Village at nakakatuwa dahil may nakakilala nga sa amin taga-Bataan ata kung hindi ako nagkakamali. Lagi nga daw siyang nanonood sa mga vlog ko at nakasuporta. Maraming salamat po talaga sa pagsuporta nyo sa akin. Naku, bukod kay Lord, kung hindi rin po dahil sa mga nakasuporta sa akin, baka hindi ko pa rin natatamasa yung mga ganito ngayon na makapag-enjoy din sa buhay. Bumili din po pala kami nila Arnie ng pasalubong namin na prutas para sa pamilya namin. At sa hindi nga namin inaasahan, nakilala nga din ako dito nung nagtitinda kaya maraming salamat po. Bago kami pumuntang Strawberry Farm, kumain nga muna kami dito sa Carinderia at ito nga ang pagkain namin, simple lang pero masarap. Ito naman ang nagustuhan ko sa pagkain nila dito kasi sa halagang 85 pesos lang may 2 klaseng ulam ka na at may kanin at may libreng sabaw pa. Hindi na rin kami nagtagal pagkatapos namin kumain ng pananghalian, diretso na agad kami sa Strawberry Farm. Pagdating nga namin
dito napakaraming tao at halos lahat nga yan turista. Marami din ditong nagtitinda kung ano-ano, mga pasalubong. At ayun na nga, hindi mawala ang picture namin dito sa may malaking strawberry at nag-entrance na din kami agad para makapasok kami sa strawberry farm. Bali sa bungad lang din kami, hindi na kami masyadong lumayo dahil mayroon pa nga kaming pupuntahan at baka abutin na naman kami ng gabi. Mahirap kasing sumakay ng jeep kapag gabi na. Pupuntahan pa kasi namin yung Bell Church na pinupuntahan din ng mga turista dito. Maganda nga din daw doon, sabi nila Arnie. Sobrang nag-enjoy din ako sa pagpitas ng strawberry dito kasi ito nga ang unang beses ko na masusubukan kung makapagpitas ng fresh na strawberry. May nagtanong nga po pala sa comment kung magkano na nga daw ang strawberry picking ngayon. Bali 700 po ang 1 kilo, kayo po ang magpipitas at sa inyo na rin yung napitas nyo. Medyo may kamahalan talaga kung kayo na mismo ang magpipitas, pero kung bibili kayo na sila ang nagpitas, mura naman ang strawberry dito sa Baguio. Sa mahal nga ng bayad sa pagpitas ng strawberry, sabi ko nga kay Arnie, parang yung experience nga lang ang binayaran natin. Mabuti na nga lang marunong din kami magtipid kung ano lang yung perang dala namin. Ganun talaga minsan sa buhay natin, yung mga ganito kasing alaala hindi naman yan matatawaran ng kahit anong halaga. Lalo na't minsan lang din naman natin maranasan. Saka importante pa rin talaga yung makapaglibang tayo sa buhay natin para mas lalo tayong makapag-focus sa goal natin. Mas nakakapagplano at nakakapag-isip kasi tayo ng maayos kung maluwag ang ating kalooban. Lalo na kung wala tayong masyadong iniisip na problema. Para sa akin masasabi kong malaking kabawasan din kasi ito sa bigat na dinadala natin, lalo na kapag problemado tayo, yung makapasyal tayo sa magagandang lugar. Ayun na nga, pinakilo na rin namin yung napitas namin at bali kalahating kilo mahigit nga yung napitas namin. Pagkatapos nga namin may pakilo, habang binabayaran nga nila Arnie dyan, tinikman ko nga muna yung napitas namin. Abay, sobrang tamis nga nung napitas namin, tamang-tamang at hindi kami nagsisi na dito nga kami sa bungad. Sayang nga lang, nagtanong pala ako kung meron nga silang seedling ng strawberry dito. Wala nga raw. Gusto ko kasi masubukan magtanim din sa Aurora. Kung mabubuhay o mamumunga nga din dahil malamig nga rin ang klima dun sa amin. Namili din pala kami ng t-shirt namin na may tatak na Baguio at namili rin sila Arnie ng pasalubong niya para sa mga pamangkin niya. Sobrang nagpapasalamat po ko sa lahat ng sumusuporta sa akin sa pagbablog ko dahil kahit papano ngayon hindi na tulad ng dati na ganun kahirap yung sitwasyon ng buhay namin ngayon.